Okay guys, welcome back. Meron na naman tayong uhulaan ngayon na re-repair, isang welding machine. So galing to sa tropa nating technician, galing sa malayong lugar. So meron may nakasulat dito pero hindi ko kayang explain sa inyo kasi hindi naman ako talaga marunong sa mga ganito, no? Okay, pero susubukan na lang natin. Ngayon, ang issue pala nito ay ganito, papakita ko sa inyo. So meron akong tester dito na nilagay natin sa DC. Then saksak ko syempre para makita nyo kung ano yung tinutukoy kong problema. Saksak natin. Naka 80 na yung kanyang current. So taas ko, sagad natin. Nakasagad na yan guys, no? Baba ko konti. Tingnan natin yung output sa DC. Kasi lahat ng welding na pagkaalam ko is DC yan. So dapat may masusukat tayo dyan na DC na mataas, mga 30 hanggang 70 siguro. Tingnan natin. So meron lang siyang 1.5. Yun nga ang problema guys. Wala ka talagang mawe-welding pag ganito 1.5. So bubuksan natin to, then alamin natin kung anong problema. Okay, buksan na natin guys. Tingnan natin kung anong problema nito. Ayun. Ito ngayon guys ay magsusukat muna tayo ng mga shorted dito kung meron. Tingnan natin kung may shorted dito ng IGBT. Okay, good. Good naman kasi yan ay nababasa lang natin yung sa kanyang driver. Okay, good. Good naman guys, hindi naman short ang IGBT niya. Siyempre marunong naman na yung technician na nagdala nito kaya alam nila kapag short na yung IGBT, no? So talagang good yan. Okay. So ngayon, magsukat naman tayo ng voltahe dito sa loob. Lagay natin sa DC. Pagkaalam ko dito sa may gate saka sa kanyang source ay dapat meron kang makukuhang point something dyan kapag nakasaksak yan. So wala, 0. Hindi talaga under yan guys kasi 0, no? Pagkaalam ko lang guys, dapat hindi 0 yan. 0 talaga. Nakasaksak na tayo nyan ha. Ngayon, tingnan naman natin yung 300 volts kung meron. Nakasaksak na yan guys. Meron siyang 315. So, talagang buhay to. Ngayon, yung supply sa display, tingnan natin kung meron din. May display, siyempre meron talaga yan. Okay, meron nga no. So, ano kaya ang problema nito? Manghuhula talaga tayo dito guys. Ngayon, sukatan na naman natin siya ng supply sa mga ibang pwedeng sukatan. Okay, unahin natin tong chopper na to. Nakita ko yung paa niya banda rito eh. Tingnan natin kung mayroong masusukat dito. Hindi ako sure guys kung may masusukat talaga dito, pero subukan na lang natin kasi may 12 volts naman na lumabas. Wala guys akong masukat. So wala. Wala din no. Parang sira yung tester ko nito Naka-connect naman. Subukan natin. Tingnan natin ulit. Wala talaga. 0 talaga. Din natin tester. Naka-connect naman maigi. Ngayon tusukin natin yung kanyang oscillator kung may supply. Meron guys 12 volts. So ibig sabihin may supply yung oscillator niya. Bakit kaya hindi ito nagkakaroon ng out at hindi magamit na pang welding? Siyempre 1.5 lang yung lumalabas, hindi talaga mag-spark yon, masyadong mababa. Yan guys ay mga hinang na galing sa kabila no. So hindi ko sure kung totoo yung mga yan. Okay, bago ko tinanggal yung hinang niyan guys, pinicturean ko muna para may kumpara ko kung nagkamali ako ng hinang dyan kasi may mga dikit-dikit na hinang dyan eh. At dahil wala akong ganyang board, hindi ko sure kung ano yung hinang nila dyan. Okay, so tinanggal ko na. Okay, so tanggal na siya guys. Tingnan natin. So ito ng kanyang board. Yung kanyang pinaka ano yan, driver nya. So meron ditong SA3525. I-google na lang natin guys para malaman natin yung pinout. Okay, meron din siya ditong dual MOSFET na 4616. Kita ba yun? 4616 nga. Ay hindi, 4614 pala, sorry.
4614. So ngayon palitan natin ngayon yung ano, yung tawag dito, yung kanyang oscillator na yan o PWM na yan. Palitan natin. Tanggalin ko lang muna guys. Ganyan ang pagtanggal ko dyan, oh. Lalagyan ko ng maraming tingga bawat gilid. Iwasan nyo lang malagyan yung ibang maliliit at matatanggal yun guys. So ganyan lang, kasimple. Then meron akong panekwat. Yan. Sikwatin lang natin, dahan-dahan, then tanggal na, yun. Tanggal na siya ngayon. Ngayon, hanapin naman natin yung pangpapalit natin dyan. Tapos linisan natin yung mga paa. Okay. So yan, nalinis na yon. Yung pamalit natin is brand new IC. Yan. Salamat Shopee yan. So ito na yung brand new. Ngayon ko lang susubukan tong bagong IC na to kung hindi peke. Subukan natin, lalagay ko na guys. Yan, kabit ko muna. Okay guys, nakabit na, no? Ito na siya, oh. Yan ang ebidensya na nilagay ko na. Nandyan yung isa, hindi ko tinanggal. So balik ko na. Yan na guys, nakabalik na, no? Then testing na tayo. Naglagay na lang ako ng alligator clip guys, para hindi na natin na itutusok dito kasi naninervyos ako, baka may pumutok eh. Magugulatin pa naman ako guys. Okay, so ito, tingnan natin kung ano magiging reaction nya. Pinalitan natin yung kanyang oscillator o PWM nya. Nako, mas lalong bumaba guys. Yan ang naging problema. Pero may napansin ako dito guys, nakakaiba, kaya sinubukan ko dyan na tanggalin yung magkadikit dito, kasi nung dumating yan may magkadikit talaga dyan. Kaya ang alam ko magkadikit talaga yung mga yan. So ngayon tatanggalin ko yung magkadikit na tong dalawang yan. Tingnan natin yung magiging outcome. Hindi ko lang alam kung ginigimikan lang ako ng ibang ano gumawa nito eh. Mag-comment na lang yung may mga ganitong unit dyan. Tingnan natin kung totoong may nakadikit dyan o wala talaga. Yan o, tinanggal ko yung magkadikit dyan. Yan, tanggal na, no? So wala nang magkadikit dyan maliban dun sa dalawa sa panglima. Okay. So ngayon tingnan natin kung magkakaroon na siya. Tinandaan ko kasi guys yan bago ko binaklas, may magkadikit talaga doon, binalik ko lang. So ngayon meron na, oh, 61. So saan kaya ang problema talaga nito? Ngayon 61 na, no? So umaandar na siya. Very good na yan guys. So ngayon subukan natin pang welding. Okay, nandito na. Power natin. Tingnan natin sa welding ngayon. Ito na yung connecting rod. Then connecting rod, ano pala yan? Pang welding rod pala, sorry. So ito, yan na. Okay, testing tayo. Hindi ako marunong mag welding guys ha. Hindi naman kasi ako welder eh. Yan o. Pa spark lang muna tayo. Kinukulang yata. Subukan natin mag adjust. Mag shade muna tayo at masakit yan sa mata. Yan. Op. Parang dumidikit guys ha. Op, dumikit na. Hindi ako marunong mag welding guys. Nagpa-practice pa ako eh. Okay, taas ulit natin. Tingnan natin kung hindi ito mabutas. Wala pa rin, dumidikit pa rin. Wala talagang pag-asa. Hindi talaga ako marunong guys. O pangit lang yung nabili ko nga ano na yan. Welding rod na yan. Okay? So yun na, gumanda na, ayos. Ayos na guys, medyo maganda na, nag-i-spark na ng maganda. Pwede na yun. Pasado na to, pasado na. So itatawag na natin to sa kaibigan natin. Maraming salamat guys sa mga nanood. Hanggang sa muli. Peace out. Ang galing! Ang galing!